Eto, ipapakita ko sa inyo yung timing. Talagang medyo alam natin, tama si Guanzon eh. Nagpapanik na po sila. O, kaya nga naman, tingnan nyo po itong post ni Pulong. Sabi niya, Statement of Representative Paulo Duterte on the dismissal of cases against Antonio Trillanes by the Department of Justice. Anak ng teteng, nagkampihan pa yung dalawa. 'Di ba? Dinismiss yung mga kaso ni Trillanes ng alin? Ng DOJ. So this is what justice looks like now, sabi ni Pulong. After 7 years and almost a full-blown trial, the DOJ suddenly did a 180 reversal in its earlier resolution indicting Antonio Trillanes for libel, signed by no less than the DOJ Secretary and now Ombudsman Boying. Nako, pambihira. Sa madaling salita, niligtas sa pagkakabilanggo ni Boying si Trillanes. 7 years na trial, ni-reverse bago umalis ng DOJ para maging ombudsman, binaligtad. Di ba? So nakikita na natin, nakikita nyo yung picture. Si Tambi, inaatake si Chis Escudero. Ito naman si Boying, unang inatake si PRRD, ngayon inaatake si Bongo. Tapos niligtas si Trillanes. Pagko-connect natin yan. It seems the DOJ has finally found its true calling, not as the defender of the law but as the protector of the political ally of the administration. Dismiss the case against Trillanes. Of course, that's the new justice system of the Philippines, one where friendship and political accommodation trump accountability. Kaya ito si DOJ, DOJ si Boying, hindi talaga para depensahan, yung sinasabi niya, depensahan ng batas. Kung hindi, protektahan yung kanyang amo. Bakit binabanatan si Bongo? Di ba? Sinong gustong bumagsak si Bongo? Si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Na-explain ko na yan doon sa vlog ko kahapon. Dahil importante na maghawak nila Bongbong ang pagiging Vice President sa susunod na eleksyon. O, tuloy tayo. Mga judge at justices, pwede na kayong mag-resign. Kayang-kaya na ng DOJ at ng Ombudsman ng buong batas ng Pilipinas. Kaya kayo rin, mga nasa law school. Wag na kayong mag-aral ng law. Ganito na lang. Aralin niyo na lang ang batas. Tapos, antayin nyo na lang lumakas kayo sa presidente. Tapos, kainin nyo yung tain ng presidente. Nang sa ganun, malakas ka. Oo, wala nang batas-batas. Wala na talaga. Ngayon, palakasan na lang. Hindi ba? Kasi alam naman natin kung paano dikdikin ni Trillanes si PRRD, di ba? Alam natin kung paano dikdikin ni Trillanes si Bongo. Anong kabayaran? Ayan, ligtas ka. Sige, dikdikin mo pa yan si PRRD. Si PRRD napadala na sa ICC. Sige, ngayon naman, puntiryahin mo si Bongo. Ang balita ko, isusunod si Bato. Diba? Bakbakan mo yan. Kami bahala sa kaso mo, Trillanes. Ligtas ka. Ako, ombudsman, DOJ, hawak natin. Basta kahul ka lang ng kahul. Aw ka lang, Gayahin mo si Tito Soto, tuta. Basta tuta ka lang. Ayos ka na. This is not justice, this is reward. A reward for loyalty to the right people for serving the right. Hindi po loyalty yan, Pulong. Mali ka dyan. Kain-tae yan. Huwag na natin pagandahin. If this is the standard of integrity that the Ombudsman and DOJ wants to uphold, then perhaps lawyers should all go back to school because clearly these people in the administration are rewriting the law to favor their friends. Our justice system deserves better than the Ombudsman and the DOJ who play politics instead of protecting the truth. Ato, challenge ko sa inyo. Kung kayo ay may tatay, kapatid, kamag-anak, kapitbahay, na abogado, tanungin nyo po sila. Yung hindi dilawan, Yung hindi rin DDS. Yung hindi rin pulahan. Yung batas lang. Walang kinikilingan. Yung hindi magsisinungaling. Sisiguraduhin ko. Sasabihin nila, mali itong ginagawa sa pamahalaan ngayon. Mali yung pagkaka-assign kay Boying as ombudsman. Mali itong ginawa ni Boying. Tanungin ninyo yung hindi bias. Alam nyo kung bakit? Itinanong ko na rin to sa mga kakilala kong abogado.
nang wala masyadong pakialam sa politika. Sa totoo, alam mo sinasabi nila, dismayado sila sa nangyayari ngayon. Dahil parang naisisantabi na talaga yung batas. Hindi na usapan 'to ng batas. Ito'y usapan ng proteksyon. So, kikita nyo na yung connection. Tingnan po natin itong next. Ito, pag-usapan natin itong interview kay Bongo, ha? Siya po yung nag-issue ng 2018, 2021, 2024. Kung tutuusin, yung mga proyektong yan na nakuha nila, hindi po yan dahil sa aking impluensya. Inegosyante po sila at tandaan po natin yung mga taon na kinumpute niya, sinama niya dyan. 2006 yata, 2007 hanggang 10 taon. Alam mo yung sinasabi ni Trillanes na nakakuha ng 7 billion na proyekto yung tatay at kapatid niya, dati na, ilang taon na. Hindi ito nakuha noong panahon lang ni PRRD. Matagal na po. So yung ibig sabihin, kahit 7 billion yan, ang laki na po ng span na yon. At bago pa maging politiko, si Senator Bongo, matagal na po yung kanyang pamilya na nasa construction business. Yung po yun. Yung sinasabi ngayon ni Trillanes na makakakuha ba siya ng proyekto na gano'n kung hindi, na-impluensyahan nila ni Duterte. Duterte na naman. Mga animal kayo talaga. Bakit hindi ba tayo pwede mag-focus dito sa ghost projects? Ngayon nagnanakaw eh. Bakit pupuntahan mo yung flood control o yung corruption before? Ano mang gusto nating awatin? Parang sinasabi nyo, hindi, hulihin muna natin yung mga corruption before. For the meantime, mangurakot muna kayo, Bongbong Marcos. Ituloy nyo lang yung kurakot ninyo, Tambi. Ituloy nyo lang. Total, andyan si Boying. Oo, niligtas nga ako niyan eh. Wala na akong kaso. Kaya ito, yung mortal na kaaway ni Bongbong Marcos at saka ni Tambi, atakihin ko. Diba? Kaya nga, sino umatake kay Pastor Kibuloy? Sa SMNI, kay Bato, kay Bongo, kay PRRD. Diba? Si Trillanes eh. Ano ba yan? Ano bang relevance si Trillanes sa Pilipinas? Ano bang naitulong niya nung naging senador? Diba? Nakikita. Obvious eh. This government has no intention to solve the problem, the ghost problem, ghost projects problem. Wala sila. Iba to lang sa mga Duterte. Alam mo, ginagawa nilang hero? Si Tambi. Dapat, yan ang pinag-iimbestigahan, gagawing state witness. Si John Vic, nagsoli pa ng pera. Bakit hindi mo silipin yung mga dati? 3 taon ginagawa ni Bongbong yan. May mga insertions eh. Hinayaan lang niya. Ngayon nagsoli ka lang ng 500 million, di umano eh. Hero ka na. Alam mo ang totoong hero ngayon? Sila yung ginigipit. Si Boying, hero pa ang dating. Susugpuin. Naniniwala kayo? Naniniwala kayo sa mga kademonyohan na itong mga lintik na ito? Susugpuin pa raw ang pambihira. Ang laki ng problema sa Ilocos Norte. Yung baha doon, hindi sila nag-focus. Doon sa napakagandang Davao. Bigyan ko kayo halimbawa. Ihiwalay mo Davao at saka Ilocos Norte sa Pilipinas. Ang Davao buhay. Ilocos Norte sub-sub yan. Ikaw na lang, tanungin ko kayo. Kunwari Pilipino ka, gusto mong lumipat. Kunwari himuwilay ang Davao at saka Mindanao sa Pilipinas, gusto mong lumipat dahil nagsasawa ka na sa Luzon, saan ka lilipat? Ilocos? Gago ka ba? Siyempre, doon ka sa Davao. Alam mo, ligtas doon eh. Alam mo, mayaman yung syudad. Di ba? Asaan ang baha? Asaan ang mga proyekto ng Diskaya? Alam nyo kung ba't ginigipit si Bongo? Sinasabi, di ba, na ayaw niyang ilantad yung mga Duterte. Pero yung nalantad na ng mga pinakamalaking kontrata na nakuha, Diskaya, sa Ilocos Norte. Makalokohan itong mga to. Sabi ko nga, pwede ko bang palitan ng mga kamag-anak ko? Kung pwede ko lang pong palitan, mapalitan ko po. Pero hindi ko na po magawa yan. Ang importante po, malinis ang aking konsensya. Nasa Pilipino na po yun. Kung mas naniniwala kayo sa pinagsasabi niya, kung sinabi ko po na hindi po ako nag-impluensya kahit kailanman at nakialam po. Sabi ko nga,
Hindi ko ginamit ang aking posisyon para bigyan sila ng pabor. At hindi po ako nakikinabang sa mga negosyo po nila. Nasa Pilipino na po kung sino po ang paniniwalaan. Ayan, ito, napaka-importante nung sinabi na yun. Nasa Pilipino na po kung sinong paniniwalaan nyo. Diba? Trillanes o si Bongo? Si Bongo, ang laki ng pakinabang. Si Bongo, binoto ng taong bayan. Pinakamalaking boto sa Senado, 26 million. Si Trillanes, 200,000 lang, talo pa sa pagka-mayor. Diba? Alam nyo kung sino talaga ang tuta. Aso lang, kahol lang ng kahol para sirain. Etong lahat na ito ay propaganda laban lang sa Duterte. Ako tatanungin ninyo, hindi po si Tambi ang hero. Hindi po dapat si Boying ang hero. Hindi si Trillanes ang hero dahil pinakidnap niya si Tatay Digong. Alam nyo ba yung issue ng ICC? Galing po yan kay Trillanes. Siya ang bumulong-bulong. Siya ang demonyong bumubulong-bulong kay Bongbong Marcos. At kailangan niya si Trillanes, kailangan niya ang dilaw. Kaya nga nanalo si Kiko at saka si Bam eh. Di ba? Ang totoong hero dito si Cheese. Alam nyo kung bakit? Nanindigan siya ng naaayon sa batas na pinanigan naman at sinabi rin ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment. Nanindigan, kauna-unahan po si Cheese. At bukod kay Cheese, si Senator Bongo. Si Senator Bongo hanggang sa kaduluduluhan, hindi iniwan si PRRD. Isama ko na rin dito si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ang kauna-unahang naging biktima nitong gusto nilang patayin ang imahe ni PRRD. Hindi po iniwan si PRRD. Si Bongo hindi iniwan si PRRD. Si Cheese nanindigan. Hindi siya maka-Duterte pero nanindigan siya para kay Sara dahil sa katotohanan. Si Boying, si John Vic, si Tambi, ano ang pakinabang nila sa bansang Pilipinas? Diba? Hanggang ngayon, pinahihirapan si Pastor Kibuloy, si Bongo binabanatan, si Cheese binabanatan dahil sa paninindigan sa tama, wala sa politika. O, ito, tingnan po natin. O, sino itong fake news? O, pakinggan natin. How can Tamba afford? Ano ang ma-afford ni Tamba? May 10 bahay nga yan sa Forbes. O, di umano. How can Tamba afford to donate 110 million pesos donation to Harvard? Aba, matindi. Nag-donate pa to si Tambi ng donasyon sa Harvard. Saan galing yung balita na yan? O, pakinggan din natin itong kasunod ng balita. A few hours ago, the Philippine Daily Inquirer ran a headline saying Senator Chiz Escudero asked for an extension to reply to Comelec. Ayan, eto, binalita, balita po ito, mainstream media, Inquirer, totoo ba ito? Fake news ba ito? Ang balita ninyo ay humihingi ng extension si Chiz Escudero bago magpaliwanag sa Comelec. Ito ang katotohanan. Pakinggan po natin. But here's the thing. Today, Chiz already filed his manifestation. No delay, no extension. Nag-file agad within doon sa time. Hindi po siya humingi ng extension. No delay, no extension, just action. So what happened here? Simple. Someone is using his connection to hide the truth. Ayun. Yun pala. Arbolado, new PDI President, Romualdez, CEO of Inquirer Group. Kaya naman pala masigasig si Inquirer. So alam na natin, ang paninira kay Chiz Escudero galing sa fake news na Inquirer na ang CEO si Romualdez. But teka muna, bawal yan, animal. Di ba bawal yung may hawak ka dapat na ikaw ay public official, may hawak ka na media? Naku, bawal po yan. At bukod po dyan, sana yung totoo lang, di ba? Oo, kita mo, nag-file agad si Cheese, di ba? So nakikita na natin yung koneksyon. Ang tatay ng paninira kay Cheese Escudero galing kay Tambi, pinapadaan sa Inquirer. So, alam na natin, okay? Kung bakbakan at bakbakan lang at siraan ang naninira kay Cheese ay si Tambi. Tanong, sa tingin ninyo, sino ang mas may credibility patungkol sa tamang balita? Sino ang mas may credibility sa sinasabi? Si Cheese
O si Tambi? Si Tambi, sinasabi niya, hindi siya konektado sa flood control projects, wala siyang ghost projects. Si Cheese din ganon. Sa tingin ninyo, sino ang magnanakaw dito? May record ba si Tambi na siya ay talagang magnanakaw? Meron to bribery, sabi ni BP Sara. Teka muna, si Cheese Escudero. Ano? Meron ba tong record? Ba kailangan saliksikin natin yan. Saliksikin natin kung anong record ni Cheese. Pero tapusin natin to. The truth? Chiz didn't ask for time. He used his time to file on schedule. In a world where fake news travels fast, facts have to move faster. Yon. Ay, kailangan tayo, mga kababayan, tayo mga banateros-banateras, gagamit tayo ng ulo. Huwag na po tayong papabudol muli. Huwag na tayong maniniwala sa salita. Kaya grabe, ang lagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyong paniniwalaan ang sinasabi ng politiko. Ang titingnan ninyo, yung record nila. Kung maayos ba sila. Kasi kung hindi sila maayos, kahit anong sabihin ninyan, fake news yan. Sinungaling yan. Titingnan nyo. Okay? Sasabihin, hindi ako adik. Pero adik naman pala. Dating adik, takot magpa-drug test. Hindi ako magnanakaw dati nang magnanakaw. Hindi ako anong nangyari sa syudad? Yung ganun, imbestigahan nyo. Ito po para sa lahat, kahit mga vloggers, kahit po ako, huwag nyo akong paniniwalaan. Tingnan ninyo kung totoo ba yung mga pinagsasabi ko. I-research nyo rin para tayong mga Pilipino, hindi tayo mabilis mabudol. Lagi nating titingnan, totoo ba itong sinasabi ni Tambi? Totoo ba itong sinasabi ni Cheese? Totoo ba itong sinasabi ni Coach Soli? Laging ganon. Kasi pag ganon, di tayo mabubudol. Kung nag-research po tayo, hindi dapat presidente si Bongbong Marcos. Kung nag-research tayo, hindi dapat naging congressman si Tambi. Unless na lang, Garcia yan. Si Garcia ang pumasok sa sitwasyon. Di ba? That is a different story. Pero kung titingnan natin yung background, marami sa politiko natin hindi sana nakaupo kung marunong mag-check ang mga Pilipino. Eto, tingnan natin. Tingnan nyo po. Ano naman ba ang background ni Cheese Escudero? Tingnan po natin. Tingnan natin yung background ni Cheese Escudero. Napaka-importante niyan. Ni-research ni Guanzon. Pambihira to si Rich. Si Guanzon ang bubutas Oo. Ano kaya ang nakita ni Guanzon dito kay Cheese? Tingnan natin. Former Comelec Commissioner Rowena Guanzon just dropped receipts, and she's not buying the smear. She searched. She checked. No graft, no plunder, no corruption case. Escudero's record, clean for 20... Ayun, matindi. For 27 years, no corruption, no graft, walang record si Cheese Escudero. Matindi mag-research Ginawa ni Guanzon pink to, dilaw ito. Ay alam naman natin yan di ba? Alam natin ang karakas niyan. Kaya lang, eto si Guanzon, ang yelo na hindi kumakain ng tae. Bikadiri ata yun. Di ba? Taas ang kamay dito ng mga dilawan. Tanong ko sa inyo, kumakain ba kayo ng tae? Gayahin nyo si Guanzon, di kumakain ng tae. Okay? So si Cheese, malinis for 27 years. Yung record. Tanong, si Bongbong, ano record for 27 years? Naku. Rolling Stone. Oy. Si Sandro, anong record for 27 years? Mas lalo na si Tambi. Anong record ni Tambi for 27 years? Magkakahalaman tayo dito. Ako hindi ko sinasabing perfecto si Cheese. Hindi ko rin sinasabing perfecto si PRRD. Hindi ko rin sinasabing perfecto si Sara. Pero kung ang pag-uusapan natin, nakawan. Pati si Bongo, kung pag-uusapan natin ay nakawan, malabo yan. Siguro lahat tayo may weaknesses. Pero pagdating sa nakawan, doon kayo tumingin sa pamilyang Marcos. May record yan, pati pamilya niyan di ba? Alam nyo nangyari dun sa Marcos Romualdez before. Kayo nakaalam nyo na yan. 27 years. Guanzon says it's straight. The attacks only came out after Escudero challenged Martin Romualdez. Magkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. If they're
Pati si Hart, oh, dinamay. Pati si Hart, dinadamay nyo, pambira. Ganito lang to, ah. Ako nauunawaan ko kayo. Pag pangit ka, hindi, ito pangkalahatan to. Pagka pangit ka, hindi ka dapat nai-insecure sa maganda. Kasi ako, kahit di naman ako gwapo eh, never ako na-insecure sa pogi. Ano pa nga yan eh. Ibig sabihin eh, maganda ang pagkakahulma ng Diyos dyan, no? Maganda. So, huwag niyong problemahin. Ang problema, may naiinggit kay Hart. Personal attack. Alam niyo kung bakit? Alam ko kung sino yung mahilig personal attack. Kaming banateros, 3 pa lang kami noon. Si Banat Bay, ako, si Boss Dada. Pinersonal attack kami galing sa gobyerno. Kumuha ng vlogger. Inatake kami. Ang atake sa amin hindi issue. Personal. Ganyan sa kabila. Ganyan ang galawan dyan sa kabila. Akala mo naman yung anak nila hindi nahulihan ng droga. Nako, pambihira. Oy, nako. Baka mamaya sumulpot na naman yung mga trolls. But anyway, oy, ikaw, I'm talking to you. Huwag kang nagseselos kay Cheese, di ba? Hindi mo siya pwedeng gawing waiter all the time. Kung ikaw insecure kay Hart, problema mo yan. Tigil-tigilan mo ang droga. Okay? Kasi sabi nila, dati wala po tayong pinapatukuyan. Dati heart trap ka daw. Ngayon, lulong ka daw sa droga. Kaya ganyan ang itsura mo. Wala talaga. Sabi nga ni Torre, naku pa, bihira si Torre, tinanggal. Dahil may binanggit. Ang adik pumapangit. Nakakita na ba daw kayo ng adik na ano? Talagang nakakapangit yung kahit heart trap ka, papangit ka. At kahit heart trap ka, pag ang nakatapat mo, si Hart, magmumukha ka talagang pangit. Tanggapin mo yun. Biyaya ng Diyos yung kay Hart, wala sa'yo. So relax ka lang, wag mong idamay yung personal. Doon ka lang sa issue. Si Hart lang, kung si Hart lang ang topic ninyo. Si Cheese, kung si Cheese lang ang topic nyo, dinadamay nyo pa si Hart, mga animal kayo. Tigil-tigilan nyo yung pagdadrugs ninyo. To it too. Guanzon claps back. Mayaman na si Hart nung pinanganak pa lang. This isn't about her. It's political damage control. Ayun. Kasi, yan ang Ato maraming nagsasabi sa akin na, ako kasi wala akong alam sa artista. Wala akong kaalam-alam sa artista. Alam ko lang pag maganda. I mean, marunong ako tumingin kung maganda. But anyway, maraming nagsasabi sa akin, tinatanong ko dun sa may mga alam sa artista. Ang sabi nila, mayaman yan si Hart. Dati pa yan. Bago pa niya nakilala si Cheese, mayaman na yan. Sa katunayan, mas mayaman pa yan kay Cheese. Iba, paswerte mo naman, Hart. Cheese, ang ganda na nung asawa mo, mayaman pa. Kaya hindi kailangan maurakot. Minsan kasi, alam nyo, ito, kwento-kwentuhan lang, real talk po tayo, pero totoo to. Minsan kasi, yung lalaki, nagiging swapang lang sa pera, dahil pag ang babae, mukhang pera. Di ba? Susulsulan. Hoy, ikaw ang dapat pinakamalaking kurakot diyan. Papatalo ka diyan sa buhaya na 'yan. Ilaglag mo. Hindi diniliver yung basura ng maayos. Yan ganyan. Pag nabubulungan ka ng asawa na swapang sa pera, delikado. Kaya kayo may mga asawang hindi mukhang pera, pasalamat kayo sa Panginoon. Dahil pag ikaw nagkaroon ng asawang adik na, mukha pang pera, tapos ka dyan. Tapos ka. Kunwari, gusto mong ibangon ang iyong pangalan, pero ang asawa mo, adik, tsaka ano? Example lang to, wala tayong pinapatukuyan, Ang asawa mo, adik, tsaka mukhang pera, mahirapan ka ibangon ang pangalan mo. Kasi ba't hihingin ka ng hihinga ng para niyan O bibigyan ka pa niyan. Tara, honey, nood tayo concert. Nako, delikado. Pagkatas ng concert, ano na, palitan na kayo. Di ba? Nako. Alam na ako, delikado. Sige, bakit dinadamay nyo si Hart? Ito lang, sana mga kababayan. Issue lang tayo. Sa issue lang tayo. Huwag natin idaba yung personal. Pati asawa, hindi naman politika Hindi naman political figure si Hart di ba? Pero, ito, sadyang mayaman. Hindi katulad nung iba. Mayaman lang yung apelyido, pero kulelat naman sa pamilya. Nakakita na kayo ng ganon, di ba? Halimbawa lang to Halimbawa lang to, wala tayong yung Reyes na apelyido. Kunwari,
mayayaman ng Reyes. Pero hindi lahat, may kulelat diyan. So hindi po, ibahin niyo si Hart. Hindi yung lehitimong ano yan, ha? Oo, hindi katulad nung iba, nadamay lang, nagbukang mayaman yung apelyido kasi mayaman. Dati, yung kinaninuan nila, kurakot or something, di ba? About her, it's political damage control. Guanzon's message is clear. Escudero's clean. Romualdez is camp, panicking. And the timing? Too convenient. Ayan. Eksakto yung sinabing, the timing, too convenient. Isipin mo, for 27 years, walang record si Cheese. Nananalo nga ito ng no drama, etc. Malinis po. Hindi po yan katulad nung iba na talagang maraming bahid. Si Cheese malinis 27 years. Biglang nagkaroon ngayon. Sinilipan ngayon. Di ba? Ang pagsilip pa sa kanya sa isang kontraktor. Ay bakit si Marcos? Apakadaming yung Diskaya. Ang daming nasarang kontrata dyan sa Ilocos Norte. Doon mismo sa lugar niya. Ito naman, nag-contribute lang. Na legal pa. At gawain ng marami. O, di ba? So, yung timing Parang yung timing natin. Ang tagal ko na sa mundong ibabaw, wala pa tayong threat ng gera. Simula nang nabuhay ako. Nanalo lang si Bongbong Marcos maging presidente, bigla na lang tayo may threat ng gera sa China. Pambihira. Ang lakas ng timing mo, Bongbong Marcos. 'Di ba? Nung panahon ko, paano? May bahana. Pero sa Quezon City, dati wala 'Di ba? May bahana before. May corruption na before. Pero grabe ngayon. Grabe ang baha ngayon. Grabe ang corruption ngayon. Maraming nangyayari sa panahon lang ni Bongbong Marcos. Maglalagay ka ombudsman, ganyan. 'Di ba? May kaso, ang anak, may kaso pa siya. Pambihira, ano ba yun? Sino na ang presidente ang nagidnap ng presidente? Bongbong lang. 'Di ba? Kaya yung mga timing nila ngayon, talagang pang-atake.